iniisa-isa po natin ang listahan ng mga kababayan natin na kailangan po ng assistance sa ngayon. Naglabas ng guidelines ang Department of Migrant Workers o DMW para sa pagbibigay ng tulong sa mga displaced overseas Filipino worker sa Middle East, lalo na sa Israel. Ayon sa advisory ng DMW, maaaring mag-message sa WhatsApp number na 972-507-622-590 kung saan naka-attach ang Accomplished Assistance to National o ATN form, kopya ng passport at visa. Oras na maaprubahan ang aplikasyon, makakatanggap ang mga ito ng financial aid na nagkakahalaga ng $200, food at hygiene kit, pati na rin repatriation assistance. Prioridad ang mga nawalan ng tirahan o trabaho dahil sa missile attacks. Gayon din ang Pinoy hotel workers na galing sa government-to-government recruitment na natigil sa paghahanap buhay. Maging mga caregiver na pinahinto na sa serbisyo ng kanilang mga employer. Tiniyak naman ng DMW na tutulungan rin ang mga dati nang nag-avail ng voluntary repatriation sa Israel, ngunit muling bumalik para magtrabaho. Sakop rin ng tulong ng DMW ang mga turistang higit 70 araw nang nananatili sa naturang bansa, pati na ang mga overstaying OFW. Priority repatriation assistance naman ang ibibigay sa mga Pinoy na may karamdaman at hindi na kayang magtrabaho. Tiniyak rin ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na hindi tumitigil ang monitoring para sa mga Pilipinong patuloy na naiipit ng gera sa Middle East. Yung efforts ng ating labor attaché and well-offs, natawagan yung ating mga kababayan that requested for assistance at saka yung pong nagbigay po ng notice sa atin na kailangan po nila na makontak sila ng embahada at ng MWO natin. Ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, personal na tinatawagan ang mga OFW na may aprobadong aplikasyon ng assistance upang malaman kaagad ang kalagayan ng mga ito. Samantala, dahil nasa ilalim pa rin ng state of emergency ang Israel, maaaring asahan ang pagkaantala sa banking, logistics at transportation sa paghahatid ng tulong para sa mga Pilipinong naroroon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.